ang kauna-unahang matagumpay na artificial heart replacement surgery sa Korea. Anong ginagawa mo rito? Naisip ko kasi na party ito para sa artificial heart implant. Dapat lang na nandito ako. Kami ang tunay na bayani ng surgery. Ano bang gusto mong sabihin? Gusto mong kalabanin ako? Bakit? Natatakot ka ba? Sa tingin ko, nagiging seryoso na sila. Oo nga. Mukhang makikipag-away siya kay President Do. O ano, tatawag na ba ako ng pulis? Tumahimik nga kayong dalawa. Naku! Excuse me. Master Kim, kaya mo yan. Umayos ka, binabantihan kita. Nag-high lang naman ako. Nakakabiglang nandito ka. Mabuti at nakapunta ka pa rin. Pumunta ka at biglang nagpakita sa party na to dahil gusto mo mabigyan ng credit sa nangyaring surgery. Sige, ibibigay ko. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi na natin kailangan mag-away pa. Ako pa rin ang pinakamataas na tao sa ospital. At ikaw ang pinakamahusay na surgeon na nagbalik matapos ang maraming pagsubok. Dagdag pa dun, nagtagumpay ka at maayos mong naisagawa ang heart surgery kay Chairman. Ngayong nailatag na natin ang mga madramang kondisyon, nakaayos na. Handa na kaming tanggapin ka ulit. Pag-isipan mo ang kilos mo. Dapat lang na hangarin mo ang symbiosis kaysa division. Symbiosis ba? Ang kapal naman ang mukha mong sabihin yan. Alam mo ba ang ibig sabihin ng mga salitang sinasabi mo ngayon? Pareho tayong panalo dito. Isipin mo, isang pain para sa dalawang isda. Dapat lang na magdesisyon ka para sa kabubuti nating dalawa. Sasarilihin mo lang lahat ng isda para sa ikabubuti mo. Extinction ang ginagawa mo, hindi symbiosis. Ano? Kung tutusin, hindi lang ikaw ang siraulo dito. Walang yari ako dahil nagbulag-bulagan ako noon. Nagbingi-bingihan, tumahimik, at nagsawalang kibo. Para lang maging komportable ang buhay mo. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, Boyong Jo. Nasa pampublikong lugar ka. Hanggang ngayon, akala ko mas makakabuti para sa akin na lumayo sa mga taong katulad mo. Inisip ko hindi magtatagal, mamalasin at maghihirap ka rin. Gusto kong mawalan ng pake. Naisip ko na mabuhay na lang ng maayos, imbis na problemahin ka pa. Masyado na akong pagod para gawin yon. At naging abalan na rin ako para buhayin ang sarili ko. Kaya nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan ako sa mga bagay na pinaggagawa mo noon. Yun ang totoong dahilan kung bakit nanahimik na lang ako. Pero sa tingin ko hindi ko na kayang palagpasin to. Kaya naman, simula ngayon hindi ko na gagawin yon. Kung hindi mo nagagawin yon, anong magagawa mo tungkol dito? Una sa lahat, yung bagay na hindi ko maayos 14 years ago. Bakit hindi natin simulan sa bagay na yon? Akala mo ba mapapabagsak mo ko? Gamit ang mga dokumentong ito? Kahit papaano magiging pagsubok naman ito para maging ganap na chairman ka. Pwedeng morally at ethically na rin. Mag-aaway na
Totoo ba yun? Bakit? Kinakabahan ka na ba ngayon? Yung trauma center ng ospital. Yun ba ang gusto mo? Anong sabi mo? Kapag ako na naging chairman, pag-iisipan kong mabuti na gawing trauma center ang Doldam Hospital. Gagamitin ko ang connection ko. Susubukan kong mabigyan kayo ng government support. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko sa'yo? Ang kapal naman ng mukha mong makipag-bargain para lang makalusot. Hindi ba ito naman ang gusto mo? Kaya mo nga ako binabantaan? Ibang klase ka. Wala na talaga akong masabi sa'yo. Uy, alam mo ba kung anong tawag ng mga bata sa taong katulad mo? Dead end. Ibig sabihin, wala ka ng kawala. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Sabihin mo na! Sabihin mo na kung anong gusto mo. Basta, manahimik ka na at bumaba sa pwesto mo! Huwag kang manatili sa posisyon mo ng may kahihiyan! At ayusin mo na rin ang sarili mo. Kuha mo? Doc! Yung artificial heart surgery mo, napakahusay talaga. Ang galing mo, Doc. Babalik ka na ba sa Gode Hospital? Doc, ang Pwede galing. magpa-picture? Di na. Isang Kailangan picture ko lang. nang umalis Sige eh. na. Sige na, Doc. Kailangan ko nang Isang umalis. picture lang. Hindi na. Sige na po, Doc. Yan, salamat. Hindi na. Napakahusay niyo, Oh, Doc. napakahusay niyo, Doc. Ginagalang Tama na. Ano ba yan, ha? Ako. Padaanin niyo nga ako. Uy, Sinabi ng hindi na eh. Sige na naman, Ha? Doc. Pwede bang padaanin niyo na ako? Punong-puno na ako sa'yo. Paano mo nagawa sa akin to? Ganito lang naman ang pakiramdam ng hustisya. Siraulo ka! Ano sinabi mo? Iya ka! Tama na yan! Uy! Naku! Si Doc! Yung kamay niya! Master Kim! Master Kim! Ano gagawin natin? Papa! Papa! Master Kim! Master Kim! Master Kim! Master Kim! ano nangyari sa kanya? Oh, Doktor yun, ikaw ba yan? Nurse Dam, Ang tagal nating di nagkita. Uy, nandito rin pala si Dr. Kang. Oo. Sandali, may nasaktan ba? siya yung head surgeon namin sa Doldam Hospital. Nasaktan yung kamay at ulo niya sa may reception area. Ah, ganun ba? Dito tayo. Teka, sandali lang. Hanggang dito na lang tayo. Oo nga pala. Nakalimutan ko na hindi natin to ospital. Oh, di ba ikaw si Dr. Yun? Hello, Dr. Lee. Kumusta ka na? Ba't nandito ka ngayon? Kasi... Siya nga pala si Dr. Bu Yongju.
Sino? Nasa reception area siya kanina. Nasaktan ng ulo niya, pati na rin ang kamay niya. Patingin ako. Hindi naman ganun kalala ang head injury niya. Kaya unahin nating i-x-ray ang kamay niya. Huh? Hindi mo siya kilala? Siya si Dr. Kang Dongju. Dati siyang surgeon sa ospital na to. Parang pamilyar nga siya. 2 taon ang tanda ko sa'yo, hindi ba? Unahin na muna nating i-x-ray siya, please. Okay, sige. Nurse Nam, please. Paki-x-ray naman siya. Sige po, Doc. Nasaan ang pasyente? President Do, please lang, sir. Bakit hindi muna tayo kumuha ng CT scan at x-ray ng balikat, pati na ang ulo nyo, sir? Okay lang ako. Treatment na agad. Sige po, President. Umalis na kayo. Pero may bleeding kayo, President Wala Do. akong pake. Umalis na kayo! Umalis na muna kayo. Sige po. Akin ang kamay niyo. I-disinfect ko muna. Master Kim, okay ka lang ba? Gising ka na ba? Master Kim, Nasaan ako? Nasa ER ng Gode Hospital ka ngayon. Nagka-injury ka dahil sa ice sculpture. Nilagyan ko ng ice pack dahil magang-maga ang kamay mo, Master Kim. May resulta ng x-ray niya. Ano nakita naging sa resulta? Relax lang, guys. Maghintay muna kayo sa labas. Master Master Kim, Ako na lang ang aalam. Labas muna kayo. Sige na, alis na. Anong nangyari? Kumusta si Master Kim? may resulta ng x-ray niya. Pero pinalabas niya muna kami. Hindi niyo siya dapat iniwan mag-isa sa loob. Dapat sinamahan niyo siyang malaman ng resulta. Alam ko, yun naman talaga sanang gusto kong gawin. Pero ayaw niyang makinig. Sa tingin ko, mukhang matatagalan pa sila sa loob. Bakit hindi muna kayo kumain sandali ng hapunan? Okay, sige. Ano ka ba naman? Paano tayo makakakain kung isa sa atin injured? Mukhang hindi pa siya okay. May malaki kayang problema. Ay, Titingnan ko po ang kondisyon niya. Excuse me, Dr. Yoon. Yes? Oh, hi, Nurse Chin. Nakita kitang dumating kanina kasama si Dr. Kang Dongju. Oo. Magkatrabaho kami sa Daldam Hospital. Ganun ba? Bigla ka na lang nawala matapos ang aksidente 5 years ago. Noon pa man, iniisip ko kung kumusta ka na at kung nasan ka na kaya. Sa ngayon,
Okay naman ang naging buhay ko. Nakakilala ko ng mabubuting tao sa Doldam. Mabait din ang mentor ko. At doon sa Doldam mo ulit nakilala si Dr. Kang Dongju, tama? Alam mo ba, Dr. Yun, lahat ng nurse sa emergency room natin alam na malaki ang crush sa'yo. Ni Dr. Kang, halatang halata kasi siya noon. Talaga? Oh, may tawag ako. Anak mo na ba yan? Oo. 5 years old na siya ngayon. Kamukha ng papa niya ang anak ko. Oh, sobrang cute niya siguro. Ang bata pa niya. Sana masaya ka. Salamat. Sana ikaw din. Salamat. Gusto kong bumalik ka na sa Gode. Siya nga pala. Naniniwala ako na marami ka nang natutunan mula sa artificial heart replacement surgery. Bumalik ka na sa Gode. Tama na yan. Papa, sa tingin ko napakaswerte ko. Dahil ako po ang naging anak niyo. Mas proud ako na matawag na anak mo kaysa sa pangalan ko. Dahil sa apelyido niyo po, nabigyan ako ng magandang qualifications. Nung nalipat ako sa Doldam Hospital, doon ako unang beses na natawag sa sarili kong pangalan. Nung una, medyo naguluhan at nalito ako. At medyo sumama ang loob ko. Walang kapangyarihan ng pangalan niyo sa lugar na yun, Papa. Pero nung una lang yun. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung sino ba talaga ako dahil doon. At nakita ko rin kung ano ba ang buhay ko kapag wala ang pangalan niyo. Na-realize ko yun. Anong gusto mong sabihin? Gusto ko nang mabuhay sa sarili kong pangalan sa ngayon. Gusto kong maging sarili ko. Hindi bilang anak niyo. Kundi si Do In Bom. Gusto mong manatili sa Doldam Hospital? Opo, Papa. Tumigil ka sa kalokohan mo at bumalik ka na lang. Hindi. Hindi ko gagawin yan. Sinusubukan mo bang suwayin ang utos ng sarili mong ama? Ang gusto ko lang pong sabihin, ako lang po magpapatakbo sa sarili kong buhay. Papa, huwag niyo pong kalimutang uminom ng gamot. Bumalik ka rito ngayon din! Hoy, Do In Bom! Do In Bom! Ah!
Wow. Ang sarap naman ito. Mas masarap ang pizza kapag sinamahan ng beer. Mabuti naman at nagustuhan mo. Huwag ka na mag-alala kay Master Kim. Walang mabuting idudulot ang pag-aalala mo. Paano kung hindi mag-aalala? Surgeon siya at nasaktan ng kamay. Hindi naman siguro ganun kalala yun. Huwag kang mag-alala. Kumain na muna tayo. Yan ang sinasabi ko. Optimism, okay? Hindi mabuti sa edad natin ang magpalipas ng gutom. Bababa lang ang blood sugar mo at magkaka-nervous temperament ka. Sige, tikman mo na to. Sige na, masarap to. Pero oo nga, ang tagal naman yata masyado. Oo nga, sa tingin mo, hindi kaya seryosong kondisyon niya? Ano sa tingin mo yan? Masyado silang matagal sa loob. May masama bang nangyari? Kaya nga. Nakita mo siya? Neurosurgeon yung dumaan. Nakita ko. May orthopedist din ba? Oo, meron din. Bakit kaya sila nasa loob? Malala ba yung naging injury niya? Huwag mo sabihin yan. Malay natin, contusion lang yun. Excuse me. me? Kumusta na si Master Kim? Okay lang ba yung kamay niya? Kayo na magtanong sa kanya. Hindi ako pwede magbigay ng detalye tungkol sa pasyente. May pasyente tayo ng ganito kaaga? May emergency patient tayo. Hinahanap niya si Master Kim. Ang sabi niya, singer daw siya. Sinong singer? Sabi niya, Namjin daw ang pangalan niya. Oh, iba ba yun? Namjin? Nasa ospital natin si Namjin? Kilala mo ba kung sino si Namjin? Ewan ko. Hindi ako sigurado kung sino yun eh. Anong may tutulong ko? Sandali. Ikaw na ba si Master Kim, sir? Hindi ako si Master Kim, pero head surgeon din naman ako. Pwede ko na bang makita ang pasyente natin? Sandali lang. Medyo mahihain kasi siya. Gusto niya si Master Kim lang ang titingin. Huwag kayong mag-alala. Kasing galing ko naman si Master Kim. Tingnan ko na. Maghihintay lang kami hanggang dumating si Master Kim. Pero, siya ba talaga si singer Namjin? Si Namjin nga. Nandito yung singer na si Namjin? Oo, pero si Master Kim lang ang gusto niya. Pumasok ba siya ngayon? Nandito na si Master Kim, sir. Pwede na ba namin siya makita? Ikaw pala si Master Kim. Pakiusap. Tingnan mo siya na maayos at talagaan mo siya na mabuti. Sir, nandito na si Master Kim. Bubuksan ko na. Akala ko ba siya si Namjin? Bakit? Kamukha ko naman siya. Siya ang cover singer ng sikat na si Namjin. Namjin ang pangalan niya. Umatakit na naman kasi ang sakit niya habang nasa gitna siya ng show. Pambihira. Hindi ako makapaniwala na nasa harap ko ngayon ang sikat na si Master Kim. Nagka-relapse ako ngayon. Hindi ako makaupo ng maayos. Grabe. Hirap na talaga ako sa sakit na to. Aray ko po. Ano ba kasi yan, sir? Ano ba yung sakit mo? Tingnan mo nga ako. Tingnan mong mabuti patagilid na nga ako kung umupo. May almoranas ako, hindi ba halata? Gaano katagal na yan? Gano'ng katagal na ang ano? Siguro nasa 2 o 3 Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko. Ikaw, may malala kang kaso ng jaundice. Ha? Ako ba, Doc? Matagal na siyang ganyan. Kulay dilaw na talaga ang balat niyan. Pinanganak na yata yan talaga na ganyan Napapansin mo ba na kadilaw. madalas at mabilis ka mapagod? Nito mga nakaraan. Sa palagay ko, walang pahinga ang pinasok ko ng trabaho. Kaya minsan hindi mo na maiwasan mapagod. May gagawin ako. Sandali lang to. Tumingin ka sa itaas. Kailan yung oras na huli kang kumain? Isipin ko, kumain ako ng tinapay at gatas kagabi. Para ka talagang tanga. Dahil lang yan sa dami ng ininom mong banana milk kagabi. Pero bukod pa doon,
Ano pa bang iba mong kinain, sir? Uminom lang ako ng tubig, yun lang. Nawala na sa isip ko dahil kagabi pa siya namimilipit sa sakit. Hindi ko na alam ang gagawin. Nurse O, pwede bang pakikuhaan siya ng blood test ngayon? Pati na rin ng x-ray at ECG. Pakikuhaan na rin ng CT scan ng buong tiyan niya. Oo, sige. Ha? Bakit naman ako? Mas nag-aalala ako tungkol Huwag mo kay... siyang isipin. Yung resulta ng blood test mo, mag-uusap tayo pag nakita ko na. At saka Dr. Song, ikaw nang bahala kay Namjin. Teka sandali, tama ba? Namjin ba ang pangalan mo? Nakakainis naman to. Ay, nako. Seryoso ka ba? Sir, sumama ka sa akin. Sige. Paano, sir? Babalik na lang ako. Ay, Pambihira naman. Sige na, Dok. Tingnan mo na. Tingnan mo na ako. Sige. Ay, ano bang ginagawa mo? Kaninang umaga ka pa dyan. Nagdodrawing ka ba? Nagdodrawing ako ng picture. Picture? Oo. Trabaho ko dati. Ang isang pagiging comic book artist. Naisip ko mag-drawing. Kahit isa lang habang may lakas pa ako. Hindi ko alam kung kailan ako mamamatay. Kaya hindi ko alam kung kailan na magiging huling comic strip ko. Chairman Shin, gising na ba kayo? Kumusta ng pakiramdam nyo? Mabuti naman. Maayos na ngayon. Ililipat na namin kayo sa regular ward. Talaga? Ayos. Ang gandang balita niyan. Opo. Teka, may itatanong ako. Kumusta na yung batang lalaking yon? Naghihintay din ba siya ng heart implant? Kailan pa? Opo, kaso nga lang, hindi pa siya pwedeng makakuha ng implant agad. Bakit hindi? Karamihan ng pasyente may cardiac failure dahil sa dilated cardiomyopathy. Nagkaka-pulmonary hypertension. Kapag nangyari yon, malaki ang tsansa na mag-fail ang implant kaya nilalagyan sila ng LVAD para mapababa ang pulmonary hypertension. Pwede niya rin namang gawin yun, hindi ba? Bakit nandito pa rin siya? Napakamahal ng gagastusin niya sa surgery na yon. Hindi lahat ng tao katulad niyo, sir. Hindi lahat kayang makatanggap ng surgery. Dok, may side effects sa pasyente natin. Na binigay mo sa kanya? Diclofenac, Dok. Doktor, hindi ako makahinga. Bigyan mo siya ng 7 liters ng Automas at i-hydrate siya gamit ang full drop. I-check din ang vitals. 100/60, 110 BPM. Pinamalalim, miss. 0.3 mm epinephrine through IAM. Peniramin at dexamethasone, 1 ampoule each. Anong nangyayari? Side effect ng diclofenac. Anaphylaxis ba? Hindi naman siya nagkashock. Pero hindi siya makahinga. Ma'am, pakibukas po ang bibig niyo. Kung sakali, ihanda na rin natin ang intubation. Sige po, Dok. Ay, muntik nang lumala pa. Ikaw ba ang gumamot sa kanya? Opo, Doc. Ako nga po. Dr. Wu, chinek mo ba ang allergies niya? Allergies? Oo. Sa tingin ko, oo. Sa tingin mo, na-check mo, ha? Sabihin mo lang kung oo o hindi. Sandali lang. May allergies ka ba o mga side effects, ma'am? Wala naman. Kahit kailan hindi pa ako nagkakasipon. Na-check ko nga. Sigurado ka ba? Oo. Yung pasyente mismo nagsabi na wala siyang kahit anong allergy. Ba't hindi mo nilagay sa chart niya? Doc, gagawin ko na sana talaga yun kanina. May pinagawa ako sa kanya kanina, Dr. Do. Paano ka naging doktor kung basics lang hindi mo pa rin alam? Kung may pasyente ka, sana sinulat mo muna sa chart niya bago ka gumawa ng ibang bagay. Ni hindi mo nga maalala kung na-check mo ba o hindi. Dr. Do, mas lalo lang siya matataranta kung sisigawan mo siya ng ganyan. Tama na yan, Dr. Do. Tumigil na kayo. Ano sa tingin mo? Pancreas head cancer ba yan, Master Kim? Anong klaseng surgery ang pwede mong gawin?
Whipple's operation? Mula sa ulo ng pancreas, magka-cut through tayo sa biliary tract, gallbladder at duodenum. Ito ang essence ng general surgery, Dr. Kang. Nagawa mo na ba yan? Nakapag-assist ako sa ilan bago ako nakapasa sa board. Gusto mong gawin? Ako ba? Oo. Paano ka, Master Kim? 2 to 3 weeks pa bago tuluyang gumaling ang kamay ko. Hindi. Sa tingin ko, mas matagal pa doon ang aabutin. Batay sa makikita mo sa blood test niya, napakataas na ng jaundice level niya. Tama ka. Lagpas level 10 na. Sa tingin ko, hindi na natin pwedeng ipagpaliban ang surgery niya nang lagpas 1 linggo. Iga-guide kita sa surgery. Gusto mo bang gawin? Kung hindi, pwedeng si Inboom na lang. Ako na ang gagawa. Okay. Bibigyan kita ng 3 araw para makapaganda ka. Yun lang. Sige. Napansin mo si Master Kim? Sa tingin mo may tinatago siya. Anong itatago niya? Sabi niya, contusion lang ang sugat niya. Natatakot ako na baka mas malala pa doon. Talaga? Ako na dyan, Master Kim. Sige. Ito ba yung gusto niyong makita? Lumipat na ba sa regular ward si Chairman Shin? Opo, kanina lang. Siguraduhin mong madalas mo siyang i-check. Kumustahin mo palagi para makita mong lagay niya. Sige, ako nang bahala. Teka, siya nga pala, Master Kim. Pwede mo bang ilipat yung page? Sige. Nagamot na ba ninyo yung infection ni patient Jong Jin-yong? Hindi gumagaling yung infection niya dahil sa tube na nakakabit sa kanya. Kahapon, umabot din sa 38 degrees Celsius yung lagnat niya. Ganon ba? Siya nga pala, Master Kim. Okay lang ako. Kanina ko pa napapansin na hindi mo maalis yung tingin mo sa kamay ko. Huwag ka na mag-alala. Okay lang ako. Hindi niyo ba pwedeng sabihin kung gaano kaseryoso ang kondisyon niyo? Hindi. Master Kim. Kapag sinabi kong okay lang talaga ako. Kuha mo? Okay lang ba ako? Sa tingin niyo, magiging okay din ang kamay ko, Master Kim. Nakita sa x-ray mo na maayos na natahi ang mga buto. Remedial exercise lang ang kailangan mo. Ibig sabihin, pwede pa rin ako magtrabaho bilang doktor. Okay lang ba talaga ako? Kapag sinabi kong okay lang talaga yon. Patingin. Pasensya na. Okay lang. Take your time. Pasensya na. Pasensya na talaga, Master Kim. Okay lang. Relax ka lang. Okay naman. Okay nga lang ako. Okay, naiintindihan ko. Okay. Makakalis ka na. Opo, sige. Master Kim, Oh, pag nakapasok ako sa EM board, pwede ba ako magtrabaho sa ospital na to kasama kayo? oy. Pag-usapan natin pagpasok ka na. Tapos na.
Pwede na ba ako magtrabaho sa Doldam ngayon? Siya nga pala, Master Kim. Iniisip ko nga palang kumuha ng double board para sa akin. Cut. Yes, cut. Ano sa tingin niyo mas bagay sa akin, GS or CS? Cut. Yes, cut. Huwag kang luka-luka dyan. Gawin mong trabaho mo. Tapusin mo na. Sige, ako nang tatapos. Mas bagay sa akin ng CS. Ano sa palagay niyo? Mag-focus ka nga muna dyan. Okay. CS ang pipiliin ko. Bakit mo ba palaging ginagawa sa akin to? Palagi kong ginagawa sa'yo to dahil palagi mo na lang siyang sinusungitan. Ginagawa ko ba to ng walang dahilan? Hindi, di ba? Gusto ko lang naman siyang turuan ng leksyon. Kung ganun, wag mong gawin yun sa harap ng maraming tao. Iba ka rin, no? Ang lakas ng loob mong pangaralan ng isang doktor. Kaya kong pangaralan ng doktor kapag may mali siyang ginawa. Anong sabi mo? Tama na yan, Nurse Pak. Anong ginagawa niyong dalawa? Bakit kayo nagtatalo? Anong problema, Nurse Pak? Bakit kayo nag-aaway? Ano bang nangyayari dito? Hindi ako komportable sa kanya ni hindi ko na magawa ng maayos ang trabaho ko. Pinipigilan niya akong turuan ng leksyon ng junior doctor ko. Ayaw niyang sumunod sa utos ko, pinapangaralan pa ako sa paraan ng pagtatrabaho ko. Ginawa mo yon? Palagi na lang kasi siyang nambubuli ng ibang tao kapag meron siyang pagkakataon. Totoo ba yun, Imbom? Binubuli mo ba siya palagi pag may pagkakataon ka? Bakit? Makinig ka sa akin. Kay Dr. Wu ko yung ginawa, hindi naman sa'yo ah. Kay Dr. Wu? Sa totoo lang, wala ka naman pakialam kung anong gawin ko. Kahit pa ibuli ko si Dr. Wu. Ano ka ba niya? Kapatid ka ba niya para ipagtanggol mo siya? Ano, boyfriend ka ba niya? Hindi. Ano ka ba? Anong ginagawa mo? Ano ba yun? Hindi. Ang akin lang, hindi naman kailangan mag-away, pero palagi niyang ginagalit si Dr. Do. Parang may something dito eh. Di ba, Nurse O? Sa tingin ko rin. Ano kaya yun? Sa palagay mo? Pasensya na po. Umamin ka. May gusto ka ba kay Dr. Wu? Anong sinabi mo? Ha? Ay, hindi po totoo yan. Walang namamagitan sa amin ni Nurse Pak. Kung wala, bakit ganun siya makatingin kay Inboom? Lagi niyang nilalabanan. Ang sama pa makatingin. Hindi ba weird yun? Para sa akin, hindi ko na rin alam. Eh ikaw? Ikaw ba may gusto ka kay Dr. Do Inboom? Yung totoo? Ha? Ha? Teka, love triangle ba to? Grabe kayo. Nakakatawa naman yung sinabi mo. Kung wala talaga, bakit mo palaging sinisita si Dr. Wu sa lahat ng ginagawa niya? Ginagawa ko lang kung anong ginagawa ko sa'yo at kay Dr. Yun. Hindi mo ba yun napansin? Yun ang character ko. Ganun na talaga ako. Noon pa naman, ginagawa ko na yun. Sinasabi mo ba na wala ka talagang tinatagong feelings para kay Dr. Wu? Kahit katiting lang? Wala nga, wala. Sa totoo lang, hindi siya ang type ko. Maniwala kayo, hindi po totoo yun. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Sa totoo lang, ibang lalaki ang nagugustuhan ko. May crush ka? Sino? Nakakabigla naman na may ideal type ka pala. Sino bang type mo, ha? Sabihin mo na. Hindi mo gugustuhin malaman. Ay, bad trip naman. Sabihin mo na sa akin kung sino. Si Yun Sojung. Si Dr. Kang Dongju po ang crush ko. Naku. Okay. Loko ka, gusto mong masapak? Niloloko mo ba ako, ha? Sojung, kailangan natin mag-usap. Sige, may sasabihin ako sa'yo. Ah, nalaman ko kung sino ang gusto ni Inboom sa ospital na to. Sino yon? Ikaw daw. Nasisiraan na yata siya ng bait eh. Nalaman ko rin kung sinong gusto ni Yonwa. Sino? Si Inboom ba? O si Untak? Ikaw. Ako?
Sa tingin mo, magiging problema sa atin to? Hindi. Hindi. Ikaw. Hindi rin. Kahit kailan. Promise. Okay, mabuti. Paalis na ako. Sandali, Sojong. Oh, I love you. President Do. Wow, maganda ang lahat ng resulta nyo, Chairman. Sa susunod na linggo, pwede na kayo makalabas ng ospital. Nabalitaan ko na nag-away kayo ni President Do. Dahil ba doon kaya ka nagka-injury? Ang bilis nyo makasagap ng balita. Ganun ba talaga kahirap para sa'yo na makipag-ayos na lang sa kanya ngayon, ha? Matanda na kayong dalawa, tumigil na kayo. Hindi pa rin ba kayo nagsasawa? Hindi naman to tungkol sa personal kong nararamdaman. Ang totoo, tungkol to sa kung anong tama at mali. Sinasabi mo ba na ikaw ang tama at siya naman ang mali? Hindi rin ito sa kung sino ang tama at mali sa amin. Ang gusto ko lang namang sabihin, bilang mga doktor, may mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. Chairman Shin, nandito po si President Do. Bakit ka nandito? May gusto po akong pag-usapan natin, Chairman Shin. Chairman Shin, kailangan ko na rin umalis. Mauna na po ako. Sige. Oh, ano yun? Bakit? Tulungan mo ako, Chairman Shin. Nagmamakaawa po ko sa inyo. Alam niyo naman ang lahat ng ginawa kong sakripisyo para sa Godi Hospital. Sa lahat ng tao sa foundation, ako masasabing pinakamatapat sa inyo. Alam niyo po yan. President Do, makinig ka. Hindi ito patas. Yung pinakita niya na ebidensya ng ghost surgery, wala namang legal force na hawak ang papel na yon. At saka wala siyang paraan para patunayan yon. Ano man ang sabihin sa inyo ni Bo Yong-ju, kasinungalingan lang yon. Lahat ng sasabihin niya, suspetsa, walang pruweba, at tanging mga haka-haka lamang yon. Makinig ka. Wala sinabi sa akin na kahit na ano si Master Kim. Tungkol saan ba yung sinasabi mo? Ano yung ghost surgery na wala namang hawak na legal force? May ginawa ka bang illegal sa ospital ko? Ha? Sabihin mo na sa akin ngayon! Cheers! Para sa Doldam Hospital! Ay, sarap sa pakiramdam. Sarap. Okay guys, attention lang. Isa itong masaya at mahalagang gabi para sa ating Doldam Hospital. Nagsama-sama tayo ngayon para ipagdiwang ang successful heart surgery ni Chairman Shin at para sa patuloy na pag-unlad ng ating ospital. Kaya naman, inom lang kayo hanggat gusto nyo. Magsaya tayo ngayong gabi. Masaya ba tayo ngayon, President Yo? Oo naman. Yan mismo ang gusto kong sabihin. Ay, sana malusog kayo sa parating na bagong taon. Pag-usayan pa natin. Para sa inyong lahat to. Okay, ito na ang budejikin niyo. Excuse me. Teka, kailan mo niluto ang lahat ng ito? May fried chicken, seasoned sea snail at jokbal. Ako mismo nagluto ng budejikin na yan. Yung fried chicken, seasoned sea snail at jokbal, in-order ko sa restaurant. Kaya masarap yan. Salamat sa pagkain. Sige, enjoy.
Kain lang. Maraming salamat. Kung kailangan nyo ng digestive medicine, sabihin nyo lang ha. Meron akong dinala para sa inyo. O ito. Siyempre, hinanda ko to para sa mga babae nating staff members. Ito, doktor yun. Sa'yo to. Para mas gumanda ka pa. Salamat, Tito. Salamat, Manager Jan. Salamat. Ay, walang anuman para sa inyo yan. Bait mo talaga. Teka. Bakit wala si Master Kim? Hindi ba siya pupunta rito? Nakalimutan ko siya. Oo nga. Hala. Tawagin mo na lang ako pag may emergency patient. Sige po, Master Kim. Nagawa mo akong lokohin. Tama ba? May tatanong lang ako. Bakit ganito ka mamuhay? Mahusay ka na doktor. Sa isang liblib na lugar pa, gusto mong magbukas ng trauma center. Ay, grabe ka naman, President Do. Ilang tao ang sa tingin mong namamatay sa daan habang naghahanap ng ospital? Karamihan sa kanila may hirap at walang-wala talaga sa buhay. Hindi mo ba alam yon? Ano naman? Walang magbabago kung magbubukas ka ng trauma center sa lugar na ito. Kahit sinong tao pa yan, basta isang oras lang ang layo nila sa ospital na to, hindi na mamamatay doon sa kalsada habang naghahanap ng ospital. Nakaka-inspire naman yan. Pero hindi mababago ang mundo ng isang tao lamang. Bakit? Nagiging doktor ka lang ba para baguhin ang mundo? Ako kasi hindi. Ano? Ako, ginagawa ko ang trabaho ko bilang doktor para iligtas ang iba. Sa tao na mamamatay na, ako lang ang pag-asa nila sa mga huling sandali nila. Kapag umatras ako, mamamatay sila. Kapag naman hindi ako sumuko at sinubukan ko pang maigi, mabubuhay ang taong yon. Kabaliwan yan. Hindi ko alam na may ganyan ka pa rin pangarap sa edad mong yan. Alam mo, ang tawag ng ibang tao sa ganyan, mayabang at hambog. May tamang salita para dyan. Pagiging romantic. 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 Ilang doktor kaya ang sasangayon sa kalokohan na yan? Ilang doktor ang mananatili magtrabaho dito kung saan mapapagod lang sila sa maliit na sweldo? Naniniwala ako na marami pang mga batang doktor sa mundong ito na mas gugustuhin maging mabuting doktor kaysa pera lang ang hinahangad. Kasama si Inbom sa mga ganong tao. Ang batas para pangalagaan ng romance. Okay guys, makinig muna kayo sa akin. Kakanta ko para sa inyo lahat. Karamihan sa atin, naniniwala na may mga bagay na hindi umiiral. Kahit na alam nating meron na nun. Grabe! Kahit na ganun, umaasa silang mapangalagaan ng mga yon. Ang magagandang katangian nito. Yung mga taong magaling magpakasaya, magaling din sa trabaho nila. Oo nga. Buti na lang hindi tayo hectic sa ER ngayon. Kinabahan ako na baka i-page nila tayo at maputol ang party. Ay, nako, huwag mong sasabihin yan. Shh. Hello, si Nurse O ito. Naiintindihan ko. May tumumbang ba sa may Route 36 ngayong gabi?
Nagliliyab na rin daw ito. Lagpas 10 tao ang injured. Ay, nako. Sayang naman ito. Ay. Ayun na. President, pati kayo? Aalis din? Ay, nako. Pambihira. Okay. 6 na pasyente ang dadalhin sa ospital natin. 2 sa kanilang may burn injuries. Yung 4 severely injured na may posibleng multiple fractures at intestinal injuries. Dapat lahat kayo nakafocus lang, okay? Yes, Master Kim. Ang buhay natin ay tungkol sa paglipat-lipat sa iba't ibang daan. Kahit pa gusto mo ito o hindi, kailangan mong harapin ang realidad na inilalagay sa harapan mo. Nandito na, pasyente! Hindi mo mahahanap ang tamang sagot sa lahat ng oras. Pero si Master Kim, palagi niyang sinasabi to. Huwag kang mapapagod magtanong kung bakit tayo nabubuhay at kung para saan tayo nabubuhay. Sa oras na sinukuan mo na yon, hihinto na rin ang romansa ng buhay. Kuha mo? Yun ang sabi niya. Mr. Jong Jin Young, Teka, sino ka ba, miss? pinadala to ng isang sponsor na gustong magbayad sa talento mo. Ha? Ano? May gusto magbayad para sa talento ko? Oo, at handang bayaran ng sponsor mo ang LVAD operation fees. Kapalit ng mga drawing mo, Mr. Jong. Eh di, pwede pa akong mabuhay na matagal, tama ba? Kapag nagtagumpay ang surgery. Matagal na panahon na, halos 20 taon na. May isang napakayamang lalaki na nakatira sa Namdemon. Siyang may pinakamaraming pera sa bansa. Isa siyang walang pusong tao at hindi siya marunong makihati ng meron siya. Kilala siya bilang pinakakuripot na tao sa buong Namdemon. Ang mga taong gustong umutang ng pera sa kanya,
at ang mga nakautang na sa kanya, lahat sila ay galit sa lalaking yon. Dahil pera lang ang tanging nasa isip niya. Isa siyang klase ng tao na pera lang ang nasa isip. Pero isang araw, kinukulit niya ang isang tao na bayaran ng inutang niya. Bigla na lang bumigay ang puso niya at hinimatay siya sa gitna ng kalsada. Wala ni isa ang lumapit sa kanya para tulungan man lang siya na makatayo. Maliban na lang sa isang mabuti at matulungin na taong napadaan lang. Ikaw, Master Kim, naaalala mo ba kung sino ang mabuting tao na yon? Ang ganda ng sinag ng araw ngayon. 거리를 가득 채운 들뜬 걸음 짓누르는 것 같은 공기에 마른 기침 속에 섞여버린 마음 하나둘 켜지는 불빛 따라가네 어디까지 왔을까 얼만큼 떠나버렸나 애써 떨치며 괜찮다 주스려 Hello. 보지만 어느 곳에 있을까 Kumusta ka na?